Ang kabutihan. Bow. Anong kabutihan na pwede kong gawin ngayong araw tungkol sa isang kaibigan? Anong kabutihan na pwede kong gawin ngayong araw tungkol sa isang kaibigan? May isang kasabihan na nagsasabing, ang tunay na kaibigan ay hindi lamang dumarating kapag masaya ang buhay. Siya rin ang nananatili kapag tahimik ang lahat. Ngunit kung minsan, abala tayo sa trabaho, sa pamilya, sa mga responsibilidad at sa sarili nating mga problema. Dahil dito, nakakalimutan nating alagaan ang isa sa pinakamahalagang kayamanan sa buhay, ang ating mga kaibigan. Kaya kung tatanungin mo ako, anong kabutihan ang pwede mong gawin ngayong araw tungkol sa isang kaibigan? Simple lang ang sagot. Iparamdam mo sa kanya na aalala mo siya. Hindi mo kailangang gumastos. Hindi mo kailangang magbigay ng mamahaling regalo. Hindi mo kailangang magkaroon ng espesyal na okasyon. Minsan, sapat na ang isang mensahe. Kamusta ka na? Tatlong salita lang. Pero para sa isang taong matagal nang walang kumusta, maari itong maging napakalaking bagay. Hindi mo alam kung ano ang pinagdaraanan ng isang kaibigan ngayon. Maaring palangiti siya sa social media pero umiiyak kapag mag-isa. Maaring mukhang matagumpay siya pero puno pala ng pag-aalala. Maaring marami siyang kakilala pero wala siyang makausap ng totoo. At baka ikaw ang taong hinihintay niyang magparamdam. Hindi dahil kailangan kanya para lutasin ang problema niya, kundi dahil kailangan lang niyang maramdaman na may nagmamalasakit. Isa sa pinakamagandang regalo na maibibigay natin sa tao ay ang ating oras at atensyon. Kapag nakikipag-usap ka sa isang kaibigan, huwag kang puro naghihintay ng pagkataong magsalita. Makinig ka, makinig ng hindi nagmamadali, makinig ng hindi agad nagbibigay ng payo, makinig ng may malasakit. Maraming tao ang naghahanap ng solusyon, pero mas maraming tao ang naghahanap ng taong handang makinig. Minsan ang pinakamalaking kabutihan ay hindi ang pagsagot sa problema, kundi ang pagsama sa kanya habang hinaharap niya ito. Isa pa sa magagawa mo ngayon ay ang magpasalamat sa isang kaibigan. Isipin mo, may kaibigan ka bang minsang tumulong sa iyo? May kaibigan bang naniwala sa iyo noong wala pang ibang naniniwala? May kaibigan bang nagpasaya sa iyo nung mabigat ang iyong pinagdaraanan? Kung oo, bakit hindi mo siya padalhan ng mensahe? Sabihin mo lang, salamat, hindi ko nakakalimutan ang kabutihan mo. Napakaliit na bagay, pero napakalaki ng epekto. Madalas kasi tayong mabilis humingi ng tulong, pero mabagal magpasalamat. Ang pasasalamat ay parang tubig sa halaman. Pinapalago nito ang samahan. Isa pang kabutihan na pwede mong gawin ay ang magbigay ng taos-pusong papuri. Hindi yung papuri na pilit, hindi yung may kapalit, kundi yung totoo. Sabihin mo sa kaibigan mo, ang sipag mo, humahanga ako sa tibay mo, ang galing mong maging magulang, masaya ako sa mga tagumpay mo, napakalakas ng kapangyarihan ng tamang salita. Baka ang simpleng papuri mo ang magbigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang laban. Minsan kasi, ang taong laging nagbibigay ng inspirasyon sa iba ay siya ring nangangailangan ng inspirasyon. Huwag din natin kalimutang humingi ng tawad kung kinakailangan. May kaibigan ka bang matagal mo nang hindi kinakausap dahil sa tampuhan? May misunderstanding ba na hindi na naayos? Kung kaya pa, ikaw na ang maunang lumapit. Hindi dahil ikaw ang may kasalanan, kundi dahil mas mahalaga ang relasyon kaysa sa pride. Hindi lahat ng pagkakaibigan ay dapat tapusin dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan. May mga samahang sulit ipaglaban, may mga taong sulit balikan, at may mga sugat na kayang pagalingin ng isang taos pusong pasensya ka na. Isa ring magandang kabutihan ay ang ipagdasal ang iyong kaibigan. Maaring hindi niya ito malaman, pero alam ng Diyos, banggitin mo ang pangalan niya sa panalangin. Hilingin mong maging ligtas siya. Bigyan siya ng kalusugan, bigyan siya ng lakas, bigyan siya ng kapayapaan. Minsan wala tayong magawa para baguhin ang sitwasyon ng isang tao, pero lagi tayong may magagawa, ang ipanalangin siya. Kung may kakayahan ka, maari mo rin siyang tulungan sa maliit na paraan. Baka kailangan niya ng sakay, baka kailangan niya ng pagkain, baka kailangan niyang may sumama sa isang appointment. Baka kailangan lang niyang may makasama sa pag-inom ng kape. Hindi lahat ng tulong ay pera. Minsan ang presensya ang pinakamahalagang regalo. Sa panahon ngayon, napakadaling magkaroon ng daang friends online. Pero napakahirap magkaroon ng tunay na kaibigan. Kaya kung mayroon kang isa, dalawa o tatlong tunay na kaibigan, alagaan mo sila. Huwag mong hintaying magkaroon ng reunion bago magkumustahan. Huwag mong hintaying may magkasakit bago bumisita. Huwag mong hintaying may mawala bago magsabing mahalaga sila sa iyo.
Ang kabutihan ay hindi lang ginagawa kapag may emergency. Ginagawa ito habang may panahon pa. At alam mo ba kung ano ang isa pang magandang gawin? Magdiwang sa tagumpay ng kaibigan mo. Maging masaya para sa kanya. Huwag mainggit, huwag ikumpara ang sarili. Kapag may na-promote siya, batiin mo. Kapag may bagong negosyo siya, suportahan mo. Kapag may naabot siyang pangarap, ipagdiwang mo rin. Ang tunay na kaibigan ay hindi lamang kasama sa panahon ng luha. Kasama rin siya sa panahon ng tagumpay. At kung gusto mong mas tumibay ang pagkakaibigan ninyo, maging taong mapagkakatiwalaan. Kung may ipinagkatiwala siyang sikreto, ingatan mo. Kung may kahinaan siyang ibinahagi, huwag mo itong gawing chismis. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, maaari pang buuin. Pero mananatili ang bakas ng bitak. Bago natin tapusin ang pag-usap na ito, gusto kitang hamunin. Pumili ka ng isang kaibigan. Isang pangalan lang. Huwag 10, huwag 5, isa lang. At gawin mo ang isa sa mga ito ngayong araw. Magpadala ng mensahe, tumawag, magpasalamat, humingi ng tawad, magbigay ng papuri, mag-alok ng tulong, o ipagdasal siya. Isang simpleng hakbang, isang maliit na kabutihan, ngunit maaring iyon na pala ang pinakamahalagang nangyari sa araw niya. At baka, balang araw, kapag ikaw naman ang nangailangan ng kaibigan, maalala niya ang kabutihang ipinakita mo. Dahil ang pagkakaibigan ay hindi lamang nabubuo sa malalaking sandali. Mas madalas, nabubuo ito sa maliliit na kabutihang paulit-ulit na ginagawa. Kaya ngayong araw, huwag mong hayaang lumipas ang oras nang hindi mo ipinaparamdam sa isang kaibigan na mahalaga siya. Baka ang simpleng kabutihan mo ngayon ang maging liwanag na matagal na niyang hinihintay.